You know what? It is possible, especially with the level of playstyle na ipapakita nila sa atin ngayong game number 1. Yung contrast lang siguro nung heavy spin tsaka nung implosion yung nakikita kong concern dito para sa kupunan ng Geek Fam because you want to make a setup possible para dito kay Kadera na gagamit din naman ng kanyang gold laner. So it really is gonna be important on how this early game is gonna go. Now Luke, mukhang makikita siya dito ni Ogwen at ni Flap TZ. Parehas orange buff ang simula ng ating junglers. And, ibig sabihin dito, di ba magkikita sila sa Lito Wanderer? It is looking like a possibility. Pero kung titignan din natin ng mabuti, it's more of them going into opposite sides to also secure their purple objective para kahit papano ay hindi sila masyadong maistorbo. Mirror ang ginagawa ng parehas na teams dahil si Baloyski nandito na. Guguluhin niya to. Ito na ang Tigreal ni Baloyski. Kaso siya ngayon ay medyo nalolow yata na itulak papaloob at hindi yata marireset. Makaka-flicker out naman si Baloyski. Si Aboy mababurn na rin ang flicker. But that's Flap TZ na sumalubong. Uy. Meron pang natitira na Star Shatter mula kay Pew. Na delegado pa ata sa invade na yon. 2 flicker ang na-burn sa side ng Geek Fam at talagang binigyan na ni Kapitan. At literal na talagang hindi nila papakawalan si Marky because they're simply not letting him rise. At ando na, the Hive invasion, the Hive dive is happening. Kayo ang gumusto na magsimula pero talagang hinabol pa nila hanggang kaduluduluhan. Ngayon, 2-0 ang standing at mas pumapabor pa sa AP Bren yung early game natin. AP Bren, very good defensive play style. Talagang ang ganda ng mga response nila. Kyle TZ with a great start. 1-0-1 on this back siya. Ito yung literal. Kakasimula pa lang. Yung chicharon, makunat na. Makunat na at papakunatin palalo maya-maya lang in terms of the items na kanyang i-build up. But you also have to take note of the idea na kay Few napunta yung isang kill. Novaria is something or a hero na medyo paaabutin mo pa dapat ng mid to late game para magkaroon ng damage output. Pero Few having that extra item or having that extra gold is really gonna help him na mas lalong magkaroon ng pressure, ma-dish out yung damage and the information. At ang tinututukan nila ng damage na ito ay si Marky na nangangalahati na. Baloy, tinulak si Baloy. Romayo pero yung implosion wala pa naman yata. Ngayon ay nag-level 4 na pero isa-set up na nga ba ngayon ang AP Bren dahil na-reset ang Turtle. Medyo nangangalahati ang buhay dito ng crucial jungler ng Geek Fam. Samantalang punong-puno pa ang buhay ng AP Bren. Matama yung mga Star Shatter. At Baloyski! ayun na yung implosion. Meron pa kasamang heavy spin. Coordination, kung coordination ang usapan at si Marky ang makakakuha Kailangan ng nila ating mag-back. Turtle. Kaya naman dito try ng AP Bren makakuha ng mga kapalit. Luke uses the last insanity pero hahabulin talaga siya ni na Flap TZ. May flicker pa naman na natitira. Kaya naman isang kill lang ang makukuha ng AP Bren. AP Bren taking that kill pero Turtle ay mapupunta si Geek Fam. Yup, obvious objective ang na-secure dito ng Geek Fam. Nice implosion coming in from Baloyski para ma-isolate yung iba sa mga members, specifically si Kyle TZ sa pagkakataon na yon. Marky with a good retribution kasama ng heavy spin para mas lalo nilang mapalayo yung backsha ng AP Bren. Although AP Bren went for the major turn after that para makakuha ng isang kill para hindi naman sila masyadong lugi. But because of the extra shields na binibigay ng Turtle buff, then it is gonna be utter confidence at mas lalong magiging aggressive ang Geek Fam in terms of invasions. Ang ganda nga tignan ng stat line ngayon ng AP Bren, no? 4 sa kanila ay perfect kill participation. Tapos isolated, may sariling Odnum si Super Marco at nakakapag-farm lang. And this is the best case scenario kung AP Bren ka. Ay, hindi pa natin nakikita ang mga super macro plays ni Super Marco pero ito ay napakagandang simula kung tutuusin para sa kanya. Hindi sila nababahala at all. Talagang nakapokus ang Geek Fam sa jungler pero mukhang ngayon ang target nila ay walang iba kung hindi si Pew. Na mukhang tutumba na nga ng tuluyan dahil nasetapan siya doon ni Baloy. Heavy spin ginamit na doon ni Marky pero si Baloyski naman yata ang gustong bawian ngayon ng AP Bren. Kay Super Marco ngayon mapupunta. Isang double kill na kanina. Hinahanap natin ngayon may kill participation na siya. 2-for-1 na naging exchange at meron pang ambugbugan dito sa mid lane. Pero mukhang magbaback ang 2 XP laners at delikado si Marky at Kadera dito. A 3v2 in the bot lane. Wala nang heavy spin. Ngayon na natitira para kay Marky Thor na part memory sasaluhin niya din. Kaso makunat-kunat naman kahit papaano. Grabe yung pang-iipit na ginawa doon ng AP Bren. 10 segundo bago lumabas ang pangalawang pagong ng laro na to. Sino ang makakalamang on that turtle tech? Nandito na rin naman sila at some point. So it could be going on to the side of AP Bren. Lalo na nakapwesto na itong si Kyle TZ to go for it. Meron pa namang heavy spin or actually wala nang heavy spin. Cooldown pa rin yung heavy spin itong si Marky that just respawned right now. So pressure's gonna be even to Ogwen and company pero walang contest na mangyayari.
Pure on pressure ang binibigay ng AP Bren sa Geek Fam. Marky's nowhere to be found. Wala lang ang mana dun si Ogwen kanina pero tuloy-tuloy lang siya ng guguloy. Ay, alam mo naman, kapag matapang ka, pasok ka lang talaga ng pasok. It's a 2K gold lead para sa AP Bren. Nakakapag-farm pa rin naman si Marky ng kanyang mga buffs pero unti-unti nang nakokontrol ng AP Bren ang early game. Evens out the turtle score at paglalaban ng pamamaya ang pangatlong turtle. Tignan natin ang hero counter na Bruno sa Baksha. Baksha naman kasi talagang nakakamukha sa isang Bruno, di ba? Yup, but take a look at this though. M5 win rate, 10% lang ang panalo ng Baksha. Puro Going up Bren pa against yan. si Bruno. Puro Bren pa yung panalo ng Baksha. Puro Bren pa ang panalo ng Baksha. So at some point in time, kailangan talagang mahanapan ng paraan ng AP Bren. And so far, they're doing that very well. Kasi kahit sino na makita nila, knowing that they have early game damage output, binibigyan na nila kahit si Baloyski. Hindi nila pinapatakas. Marky? Torn apart memory ginamit na doon. Hindi yun naman tatama yung Star Shatter. Si Chadera nga lang ang magiging kapalit at mahuhuli ng AP Bren. Still not good for Geek Fam kasi good laner nila yun. Marksman pa yung namatay. AP Bren with a crucial pick-off. 45 seconds pa naman bago lumabas ang ating pangatlong pagong pero mukhang makakapag-push dito si Super Marco at may rotation pa sa mid lane. Hinanap na naman si Aboy. Merong circling eagle pero hindi naman gagamitin. Matiterify ng kaunti si Flap TZ at makakaligtas doon si Aboy. Pero sobrang low kamuntikan pa yung Star Shatter. Alam mo, pwede pang ang patayin ni Flap TZ yun, naawa lang eh. Literal, pwede niyang flickeran yung para tumama yung Abyssem Strike eh. Pero Nakuha pa. Yung purple objective ni Marky, kay Kyle TC napunta, literal na tinipid niya lang yung karamihan sa mga skills. Pero si Ogwin, okay, meron pa naman siyang guiding wind na magagamit para makalusot sa pader. At meron ngayong maraming nakuha na naman isang crucial buff ang AP Bren. yup, and take note of this as well. Nakuha din ni Super Marco yung bottom lane turret. The super macro begins. Na para dito sa team na to, na kung tutuusin, kapag hindi mo talaga nakikita si si Super Marco sa side ng AP Bren, ibig sabihin may magandang nangyayari. Flap TZ looking for Aboy. Tatama naman ang Astral Recall pero low HP na ang Turtle. Abyssem Strike ginamit doon si Chadera ang nakakuha ng ating turtle. Kyle TZ nakahanap ngayon ng uuntugin. Flap TZ nandoon na force na rin ng Last Insanity. Pero mukhang mag-out muna ang parehong kupunan. Umabot ang Star Shatter pero wala tayong nakitang casualty. Yeah, no casualties. Geek Fam secures the last turtle of the game under Kadera. Yun yung literal na tamaan ng bola. Yup, and at the same time, nakakuha pa siya lalo nung kalamangan just by getting the turtle objective alone. So, yung kanina na 600 na gold lead na medyo agwat sa pagitan ng gold laners, then mas lalo siyang nakakuha ng gold in spite of that. And that's gonna help them. Ito ako sa 1K gold lead for Super Marco the last time we checked. Yup. Pero ngayon, Luke mukhang mababawasan ni Few. Uy, Meron sakit! naman siyang immortality dito kaso hindi siya mapapop. Last Insanity umabot kay Baloyski do at siya na nga ang tutumba. AP Bren pinamamahayan na halos yung mga side lanes ng Geek Fam. Pitin pa yun, no? Tama yung trajectory pero airball. 10 bits productions, pero ang mahalaga, you shoot your shot. Yun Oo. naman ang mahalaga. You miss 100% of the shots you don't take. Tama. And because of that, nagkaroon palalo ng kalamangan ng kupunan ng AP Bren. Kasi si Flap TZ, this is the proactiveness na pinag-uusapan natin kanina. Hanggat nakakaikot si Flap TZ, the rest of the members of AP Bren can just put the pressure on Marky and Geek Fam. Hindi talaga tinitigilan ng AP Bren ng Geek Fam. Tuwing may rotation ng Geek Fam ay sinasabayan nila and for some reason ay nakakapag-farm ang mga side laners ng AP Bren more than the Geeks. Ngayon mukhang papasukin si Luke pero syempre mamba out lang yan, lumipad lang. Oy, si Ogwen talaga pagka may chance na makapag-circling eagle, ibibitaw eh. Pero mag-out lang naman. Kaso si Baloyski, may ipit yata rito, Oh, no. makahanap ng tatlo, makaka-dash out at makakaiwas. Pero kamuntikan na parang hindi yata gayang payagan ng AP Bren yung mga gustong gawing panlilikod o paghahanap ng pwesto ni Baloyski basta-basta. Lalagyan talaga ng vision, sasaluhin ng kung anuman. And Ogwen, of course, with the guiding wind as well. 3 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito at may obvious na kalamangan ang AP Bren. I guess that's the benefit of having the Novario on your side. Kasi hindi niya kailangan na mag-check push ng malapitan. And that is something that AP Bren is holding on to ngayon. Kasi humahanap ng magandang pwesto itong si Baloyski para magamit niya yung Flicker Implosion combo. But the problem is, lagi siyang nakikita ni Few from miles away nang hindi man lang siya lumalapit. So, nagkakaroon ng opportunity and ng pagkakataon ng AP Bren to go for this major objective because they're still waiting for a comeback or a counter-attack na manggagaling sa Geek Fam. Gusto nilang tanggalan na rin ng Firaga armor dito si Luke.
ang Lord ay marireset naman kahit papaano. Wala na rin ulit mana si Ogwen pero napakatapang pa rin dito. At lamang ang AP Bren in terms of positioning at hindi na uubusan ng mana si Few. Kaya bato lang ng bato. Astal Echo lands on 3. Tapos tama pa kay Baloyski. Aray. Flap TZ going in. Ginamit yung Abyssem Strike para mawala na yung Firaga Armor. Pero hindi pa siya tapos. Gusto niya talagang makahanap ng mga pwede pang bawasan. Merong Guiding Wind na sasagip sa kanya. Samantalang talagang fini-free hit lang nila Few yung mga miyembrong nasa spatan nila. And Baloyski already on critical HP. Mahihirapan na siya mag-set pero si Aboy nag-ikutan. Uy, ang dami nating nakita dun ha. Parang Ionic Edge na hindi mo maintindihan. Pero kay TZ din, medyo napapalow na ang kanyang buhay dahil Baloyski sinasalo na na naman. yung Lord. Baloyski dito naghanap ng pwedeng setan. Pero yung Abyssem Strike, hindi ko connecta. Super Marco still takes down Baloyski though. At yung Lord ay mukhang napunta Wow! kay Marky. Star Shatter, tatama pa. Pero hinahanap na nila ngayon sina Aboy. At mukhang makakakuha pa sila ng karagdagang kill. That just might be another kill para dito sa AP Bren. Kamuntikan nga lang makabawi doon ang Geek Super Fam. Marco! At aabot na naman ang Star Pinaga Shatter. pop! Pero wala nang immortality si Luke. Makukuha pa nila yung kill. 3 down for the side of Geek Fam. Nakuha man nila ang Lord. Hindi ata nila magagamit to. Yup, AP Bren will take that dahil magkakaroon sila ng focus sa may bandang gitna. They are willing to surrender yung Torres sa may bandang ibaba, knowing na itong si Kyle TZ and Flap TZ ay at the bot lane para umalalay at i-clear lang ng madalian yung Lord na iyon, knowing that it isn't an evolved Lord just yet. This is a win para sa kupunan ng AP Bren. Hindi man lang nagamit ng Geek Fam yung opportunity na yun, and wonderful initiation na nanggaling sana kay Baloyski with the implosion, but it was a stop na napigilan ni Ogwen and Kyle TZ by knocking up yung Tigreal para hindi na sila makapag-execute and for them to stop the mayhem. Baloyski, half HP. Ogwen trying to protect the turret pero hindi gumana yon. Kyle TZ ngayon, big team fight. Heavy spin, nagamit na rin. Meron na din tayong makikita implosion dun sa likod. Kaso si Baloyski mababurst down yata kaagad. Torn apart memory kanyang sasaluhin. At si Flap TZ manggagaling sa gilid. Hahanap ng kanyang pwedeng mga target. Kaso nandoon naman si Luke. Nasa lubong din siya kaya hindi na nakatuloy. Etong si Flap TZ. Divine Glaive pickup para kay Few. This is a crucial item para naman maging mas masakit pa ang mga binabato niyang Star Shatter. One of the reasons why hindi nakakapag-engage na madalas ang Geek Fam ay dahil dito kay Few, anticipating everything before it happens. At ramdam mo, hindi Ayun, lang no? yung wave clear, hindi Ayun, lang no? yung bola. Ang dami mong kailangan na maramdaman in such a short amount of time. Hindi ka pa lumalapit. Nasaktan ka na. Pakalayo ng range ngayon ng AP Bren. Parang kahit na Star Shatter o yung mga basic attack lang dito ni Super Marco, aabot at aabot sa'yo. Yan ang tinatawag mong may arit. As in literal, na lahat ng tira-pasok, hindi ko alam kung paano natin may papaliwanag yon. At kahit hindi man lang, kahit hindi pumapasok, kahit hindi tumatama sa ibang heroes, that's something that puts the pressure on Geek Fam. Kasi anticipated na ni Few kung saan manggagaling yung ibang members. Tsaka hindi mo pwedeng saluhin lang ng saluhin. Usually we see compositions na may healer or mayroong Yura na sasalo ng mga ganitong Star Shatter. But this time around, looking at the entire composition of Geek Fam, none of them can afford getting hit by the Star Shatter na mga galing kay Few. So it's gonna be crucial to dodge everything na ibabato ng kapitan ng AP Bren. At si Marky pa yung madalas nakakasalo na wala pang magic defense at all sa puntong ito. Meron lang siyang Guardian Helmet tsaka yung Dreadnought Armor. Tough Boots meron siya, pero parang hindi naman yun sasapat sa damage na meron si Novaria. Kasi timo yung damage dealt ni Few ngayon, ang taas-taas na pala. Halos doble na nga ni Flap eh. Yup, Again, lagpas pa. Dissection ang ginagawa ng AP Bren ngayon. Basta kahit sino makita nila, pwede na. Speaking Baloy! of, si Baloy kaya nakita nila this time around at hindi na nga siya makakasurvive pa. Last Insanity ginamit na doon ito, pero si Kyle TZ nahanap lang si Kadera sa likod. Aboy dito tinatry protektahan ang kanilang gold laner, pero yung Star Shatter may iwasan din kahit papaano. Ngayon medyo kumakati na rin yung mga bola, pero si Luke yata yung gusto nilang isunod na Papalagan target nyo. sa baba. Hahabulin Oh, talaga. no! At yung Star Shatter umabot No! pa. Makakalipad na naman. Oh! At si Super Marco hahabol ng kill onto etong tumatakbo na sana papalayo na si Luke. Flicker banat, may kasama pang fade away. That's going to be 2 kills. No, 3 kills. Going to the hands of AP Bren at mukhang iputuloy nila ang siege dito sa mid lane. Napakahirap talagang gumalaw at lumapit ngayon sa lineup ng AP Bren. Wala nang ibang kinakailangan. Mabilis ang inhibitor turret ang nasecure nila. Step-by-step procedure. And at the same time, pag situational, nakakita sila ng medyo nalalagay na sa alanganin ng miyembro ng Geek Fam. And that is exactly where
they strike at kita natin si Kyle TC being the frontliner. Ina-isolate niya talaga itong si Chadera para hindi na makapag-dish out ng damage. At dahil doon, mas napuruhan lalo si Baloyski dahil there wasn't any sort of follow-up galing dun sa implosion na dapat sana ay maglalagay sa Geek Fam in a better situation, and that's something that they couldn't afford. A failed initiation led to a counter-attack by AP Bren. An 11k gold lead para sa AP Bren at may Lord pa na nagmamarcha sa mid lane. Pwede nang tapusin to ng AP Bren with a great setup. Naku, nandun yung Abysm Strike, kumonekta na nga. May mauuntog din dito na si Luke. Naiwasan naman yung Star Shatter kahit papaano at ang Lord muna ang pinopokusan ng Geek Fam. Tinatry na muna nilang depensahan lahat ng mga natitira nilang mga tore kaso wala na yatang ititira ang AP Bren dahil yung tatlo nakuha na. Ibibigay pa ba nila ang tsansa na makadepensa? Naghahanap ng possible teamfight or poke down ng AP Bren at tuloy-tuloy lang ang kanilang pagsugod. Same time, they're trying to figure out kung paano sila makakadepensa. They still have Xborg and Chadera. They still have Luke at the same time para kahit pa paano makabawi. Pero mukhang gusto nang tapusin ng AP Brento in just a bit dahil kailangan nilang maghintay ng next objective. They all have the lanes, inhibitor, super minions on their side. Plus si Few na patuloy lang ang scale. 76k damage deal. Wow. Grabe na ang damage dealt ni Few. Sobra na yan, insan. 87k para sa isang 16-minute game. Tuloy-tuloy lang talaga ang pagbabato niya ng mga Astral Recalls and Geek Fam. Ano pa bang pwede nilang gawin in this game? Patagalin na lang ba? I mean, honestly, you can, but at the same time, yung Bruno kasi, it's not built for that. Kaya ngayon, gusto talaga makapag-engage ng AP Bren with Ogwen, confidently checking kung saan ba papunta itong mga to. And this composition na meron ng AP Bren thrives in terms of team fights just by having the Tigreal alone. So, kailangan talaga nilang lumaban ng hindi isa-isahan. Kumbaga, hindi tingi-tingi. Kailangan na isang bagsakan with all of the other members. But the thing is, hindi na yun umaayon sa kanila kasi it's a 12.7k gold lead na kailangan nilang habulin. Plus, with an entirely full build na nanggagaling dito kay Super Marco, and we're still waiting for that final item na mapupunta dito kay Chadera. Yep, ang parang pinaka-kinakapitan na lang ngayon ng Geek Fam especially is yung presence ni Luke as the Xborg na magiging main wave clear nila sa mga susunod o mga succeeding na attempts ng AP Bren mamaya dahil for sure susubukan o pepwestuhan na nila lahat ng mga pwedeng pwestuhan na objectives pero baka nga hindi na nila hintayin yung objectives kasi makakakita sila ng isa. Si Marky dito mag-heavy spin na muna. Baloyski nangangalahati na rin. Oh no! Yung Star Shatter, yung damage hindi biro na. Implosion na ikasa pero yung follow-up damage kakapusin muna. Abysm Strike na cancel pa samantala. Last Insanity na dyan na. Si Luke naman ay makakasabog pero maiiwasan yun ng mga miyembro ng AP Bren. Napakarami nilang na force. Sabay out lang din. Ang ganda na naging response ni Baloyski doon. That could have been a surefire death. Yung literal nasa mukha ka na ng apat with low HP. Pero a well-timed implosion combo plus a flicker makes him survive. At ngayon sa Lord, ano bang kailangan na approach dito ng Geek? You can never count them out. You need the implosion. But the problem is nagamit na ito ni Baloyski. So, the rest of the members with Luke probably marching in first sana, yung po pwede nilang gawin. Pero dahil wala yung implosion, there's no sort of initiation na nanggagaling sa Geek Fam. It's gonna be another AP Bren victory in the jungle, getting the third Lord of this match. And this is an evolved Lord already. So ito na yung mga mahirap talagang depensahan. Yung may mga kidlat-kidlat na. At iba pa, nasa mid lane muli ang evolved Lord. At ngayon sasabayan pa ng tatlong wave. AP Bren, ito na ang pinakamalaki nilang chance na i-close out yung laro bago makabawi ang Geek Fam. At ang pinakamahirap na depensa naman if you're Geek Fam Indonesia. Grabe, may kidlat-kidlat na yung Lord. May kidlat-kidlat pa na nagmumula dun sa passive ng Lightning Truncheon. For sure, hawak-hawak na rito ni Few. Pero makakalipad sila dito. Mahuhuli si Luke. Napakaganda ng angulo ng Astral Echo. Baloyski doon. Tinatry harapan na naghahanap yata ng masesitan. Pero si Flap TZ din papasok dun sa gilid. Luke kinapit na yung Last Insanity. Makakansel na naman yung Abysm Strike. Mapapurse na rin yung kanya immortality. Heavy spin! Mahuli si Super Marco. At siyang mag-unang matanggal mula sa side ng AP. At si Aboy hinahabol pa si Flap TZ. Pero mukhang babalikan din siya. Matiterify ng Countenny. At mapapatumba ni Chadera. Aboy will be also down. Pero still 1-4-2 trade ang nangyari doon. 14k gold lead at
Dumepensa pa rin ang Geek Fam. Nakapatay pa ng dalawa. Hindi mo talaga pwedeng i-count out ang mga Geeks. This is exactly what they wanted. Yung isang bagsakan, isang latag na skill coming in from Baloyski, making the implosion count when it mattered the most. And as soon as may latag yung implosion, nag-follow up kaagad itong si Aboy. It was brave enough of him. Unfortunately, nawala siya sa pagkakataon na yun. But it was more than enough to dish out the damage na kinakailangan para makapag-basic attack lang talaga itong si Chadera. Hindi lang dun sa minions, but also to the rest of the members of AP Bren. And knowing the composition ng AP Bren, you only have few as your late game damage dealer. Bumili pa nga si Super Marco ng Blade of Despair para kahit papano, mas tumaas pa yung damage output niya. Pero kung siya yung nauna doon, then that means shutdown gold na mapupunta sa side ng Geek Fam. That's true. Now Geek Fam, 5K away from securing crucial items or mga lock item na talaga. AP Bren at this point, kailangan yung sunod nilang push dito o yung sunod nilang Lord ay yung game-ending push na talaga. Kung di, mapupunta tayo sa teritoryo na pantay na lahat ang mga items at pwede na nga makabawi ang Geek Fam dito. But if you're Geek Fam na nandito sa Filipino broadcast ay syempre, gusto mong mangyari yun. Ang laki pa naman ng nagiging o nakikita na nating adjustments mula talaga sa Geek Fam for them to be able to manage talaga ang paunti-unti nilang nagiging balik sa mga laban. Pero Baloyski na naman ang nahanap dito. Mauuntog kay Kyle TZ. Torn apart memory. Aabot din yata. Pero hindi naman siya tuluyang tutumba. Napakaganda ng ginagawang harang at depensa ni Luke dito. Pero yung pinaka-armor niya ay tatanggalin na yata. Of-force ang last insanity at mag-out na muna ang Geek Fam. Wow, still no casualties. Yup, but at the same time, nakuha nila yung flicker na posibleng gamitin ni Baloyski, and in less than 5 seconds, he's not gonna be able to use that dahil lumabas na yung ika-4 na Lord ng matchup na ito. So, aside from the point na kailangan pa nilang alalahanin yung mga minion waves in which andun na, trinatrabaho na yun ni Luke, they're gonna be missing one more person plus an ultimate na dapat sana ay yung implosion. Fortunately, nakabalik naman na pero wala yung flicker. So, AP Bren will anticipate this right away. Geek Fam trying to Lord invade with disadvantage. It is a 4v5 pero papasok na rin naman si Luke, half HP para dito sa Lord at nandyan na nga si Kyle TZ at Ogwen pumopronta. Si Marky ay nakikita din. Astral Echo lands on 4 at crucial na nga ang pagpasok dito ni Ogwen. Medyo low na naman si Baloyski dito. Abysm Strike kumonekta. Merong implosion na ikakasa pero hindi na niya maitutuloy kasi kinuha na yung kill onto him. Ngayon si Flap TZ ang pumasok na. Super Marco nag-flicker pero sasagutin din ng heavy speed. Oh, no! May makukuhang kill dun si Few kay Cadera though. Kaya naman medyo mas gumaganda at pumapabor yata sa AP Bren yung mga nangyayari dito. Unstoppable pa si Ogwen at may gusto ng dumiretso sa gitna. Flap TZ once again with the minion waves in an attempt to end the game. Kaso mahanap siya. Hindi niya papayagan na makuha yung ending push dito sa laban. It's a 3v2. Marky napapang immortality pero mukhang makakalipad si Ogwen pabalik sa kanyang base. And this is AP Bren trying to secure the game. Pero kulang ata sa minions. Kailangan maihatid. It's Luke and Marky against 4 ng AP Bren. Super Marco is still alive. Tatlo ang natitira sa kupunan ng AP Bren. Gusto nilang to-market lock. However, it's Luke and Marky na tangke sa members in. Gusto na nilang tapusin to. Hindi na talaga sila maglo-lord. AP Bren takes game number 1. Naging mahirap man. Ang pagtapos ay natapos pa rin naman. AP Bren secures game number 1 after sabihin na lang natin yung defensang malala ng Geek Fam. Oh, parang kung hindi ikaw AP Bren dun, sasabihin mo, Lord na. Pero hindi eh. Tinuloy nila kasi AP Bren, sila na yan eh. Sila yan eh. Finding peace in the middle of chaos. Hanap ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Yan ang nakita ng AP Bren kanina when they went for the base push. Kasi alam nila the 3 heroes were finally down and it's time for them to finish the game. Wow. Ang ganda ng mga pinakita ng AP Bren doon at nakaka-proud makita ang ating MPL Philippine Champions na mag-perform ng ganito. That's the Game 1 victory. E nakita nyo na ba ang ating mga M5 Philippine Hometown Pride banners? Nagpa-picture na ba kayo? Kasama yan. Kasi ang ating M5 #BetterThanGreat Photo Contest, kaya nyo manalo ng 1,000 MLBB Diamonds.
Uy, diamonds yan. Parang gusto kong sumali dyan. Pero 5 lucky winners yung mananalo doon. At ang kinakailangan nyo lang gawin ay magpa-picture kasama yung mga banners na to. At mahanap nyo yan sa mga hometown ng mga homecoming Pinoys natin. Tapos i-comment nyo lang sa MPLPH page para makasali kayo sa giveaway natin. At kung gusto niyo ng clue ay meron sa MPLPH page kung saan nakalagay yung mga yon. Ang ating MVP of the game. May mga hula ba kayo? It's going to be Ogwen. Wow! Wow! Simpleng circling eagle lang. Yeah. Honestly, Ogwen was all over the place. Like, hindi niya hinahayaan na magkaroon ng initiation na hindi alam ng kakampi niya. And that was the best case scenario para dito whenever you use the Matilda. You deal a good amount of damage at the same time hindi ka rin nawawala sa laban. Plus, sandamakmak pa na na heals yung ibibigay mo sa inyong mga kakampi in certain situations. Maaaring hindi to nagagamit or nagagamit nila. Whatever happens, andun yun. Pwede mong gamitin and it saves the rest of the members of AP Bren from tragedy countless times in this match. Ay makikita natin yan sa highlights of this game number 1. Muli, this is a best of 5 series. Kailangan pang manalo ng 2 beses for AP Bren to continue their journey. And sino nga ba ang nag-aantay sa journey na yon? Ay, nako. It's Onyx Indonesia. Nanalo na kanina ang Onyx. Kapag nanalo ang AP Bren in this series, ay magtatapat ang AP Bren at Onyx. So, future pa naman yon. Kasi may chance pa rin ang Geek Fam as we enter the next few games. Looking at the highlights, no? Ang dami talagang mga